Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagninilay, magandang balikan ang narinig natin sa pagpapasimula ng ating pagpapahayag sa salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Dito malinaw na sinasabi ni San Pablo kung bakit siya naging apostol. Kung papaanong dahil sa habag ng Diyos sa kanya, siya ay hinirang, tinawag upang maging apostol. Mahalaga itong sinasabing ito ni San Pablo sapagkat bilang lingkod, malinaw na hindi niya ito kailanman pinangarap, hindi niya ito kailanman ginusto. Ang totoo, sabi niya, bago siya tawagin bilang apostol, siya ay tagapag-usig ng mga Kristiyano. Hindi niya kilala si Jesus. Para sa kanya, ang pinakamabuti at dapat gawin o sigin, patayin ang mga Kristiyano. Ganito ang buhay noon ni San Pablo na ang pangalan ay Saulo. Kaya nga sinasabi niya, dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako upang maging apostol. Hindi niya kailanman ginawa ang anuman para siya maging apostol. At kung pupulutin natin ang napakagandang halimbawang ito ni San Pablo, di ba ganito rin dapat ang maging pananaw natin sa ating pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. Na ako ay nandirito ngayon, hindi dahil ginusto ko ito, hindi dahil pinangarap ko ito, hindi dahil ginawa ko ang lahat ng pwede kong gawin para makarating ako sa kung saan ako nandoroon ngayon. Mas magandang sabihin, nandirito ako dahil sa habag ng Diyos. Na sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking mga pagkukulang at pagkakasala, kinahabagan ako ng Diyos at ako'y hinirang ng Diyos upang maging kanyang lingkod. Ganito ang naging karanasan ni San Pablo at ganito rin sana ang maging karanasan natin bilang mga nagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. Ang lahat ay dahil sa awa at habag ng Diyos. Kaya nga dahil dito, malakas ang loob ni San Pablo na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Kilalanin ang Panginoong Hesukristo na sa Kanya ay tumawag. Para kay San Pablo, ang pangalan ng ating Panginoon ay karapat-dapat na papurihan at parangalan. Siya'y makapangyarihan, sa Kanya lamang tayo dapat magtiwala at umasa. Ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay tunay na makapangyarihan. Mga kapatid, sa araw na ito, inaala-ala din natin sa ating pagdiriwang ang kabanal-banalang pangalan ng ating inang si Maria. Ang pangalan na sa simula pa lamang ay inihanda na ng Diyos upang maging tabernakulo o tahanan ng kanyang anak sa loob ng 9 na buwan. Ang pangalan ni Maria na marinig lang ng dyablo, siya'y naiinis, nagagalit,
at nagtatatakbo palayo. Ang pangalan ni Maria na alam natin sa kasaysayan ng kaligtasan ay naging bahagi at naging malaking tulong upang makamit natin ang tinatawag na kaligtasan. Ang pangalan ni Maria na lagi nating binabanggit sa ating pananalangin ng Santo Rosario at maging sa ating mga pananalangin sa Ama. Ang pangalan ni Maria na tinatawag natin upang tayo'y mailapit niya sa Diyos. Kaya sa pagdiriwang natin na ito ng pag-alaala sa pangalan ni Maria, huwag natin basta-basta banggitin ang pangalang ito ng parang wala lang. Buong pagkilala, buong pananampalataya nating banggitin ang pangalang ito ni Maria sapagkat siya ang ating ina, siya ang ina ng Diyos. Amen.